This is the first time ever, no, na nagluto tayo. Ano naman siya, relaxing kasi nakaka-relax mamalengke. Uy, masarap mamalengke dito. Alam mo kasi kung bakit? Gusto kong batiin ng mga taga Baguio, yung mga locals sa palengke. Dear, hindi nakaka-stress mamalengke dito kasi nakangiti sila, masiyahin sila. Ay, we are back, Bambi! Ange, oh, ang alaga mo. Depending kung saan yan tumutubo, nalalasahan natin what that particular place has to offer. So, lasang Baguio. Good morning from the City of Pines. So we are back to enjoy the beautiful weather. Actually, wala po talaga dapat content ito. Full relaxation lang. Pero sabi ng mga kapatid, bakit hindi ka mamalengke at magluto ng lunch? Kasi kompleto po pala ang gamit dito sa Airbnb kung saan kami nakatira. So halika, join me. Pumunta tayo sa palengke, tignan natin kung ano ang mabibili natin at magluto-luto tayo. Halika po, join us. Nasaan ho yung pangpakbet na nakaset? Ah, ito! Hiwa na din ho ito. Ay, hello po. Good morning. Mabuti nakita kita in Taga person. dito ho kayo? Opo, sa Aurora Hill po. Oh. Tapos taga Bacolod po ako. Ah, taga Bacolod. Oh, ano bang Sir. na-meet? Yun ang Namin. So naisip ko dito, lagyan natin ng ube jam, tapos instead of sugar, ang ilagay natin na pampatamis, bibili tayo ng peanut brittle. Yes! Papirma na lang. Ay, halika Para ho. makita kita. Ito yung gusto kong bawang, yung native. Di ba ho? Magkano ho ito? Sandaan. 100. Ito hong ganito. 400. 400. Ito lang ho akong 100 kasi ano lang tayo, staycation lang. O, bibili tayo ng basket mamaya. Ay, pabili ho ng sili. Hello, good morning. Ah, ito, dito may tinda ng yellow na wrapper. Ay, ilang pieces yan? Magkano yan? O, yan na lang. Ito yung balikutsa, no? Dito ho ba gawa itong balikutsa? Ah, sa Abra. This is the balikutsa. So, kung gusto mo ng sweetener,
pwede yung balikot siya. Cinnamon roll, dapat tikman na natin dito. Habang mainit. Ay, wow. Magkano to? 45 pesos. Sarap. We are back! Ay! We are back, Bambi! Ange, oh, ang alaga mo. Ange! Tug of war with Ange. Diyos ko, Bambi. Eto, ikaw kasi iniwan mo tong... Bambi, wala pang laman yan. Ginagamit natin kung ano po ang available dito sa kitchen ng Airbnb. And mukhang nagluluto naman kung sino man ang owner nito. So, may butane. Wala kaming dala. Ang dala ko lang tong kutsilyo kasi para sa pagkain nila Bambi yan. And wala po talaga kaming plano na magluto. But anyway, ang una nating ginagawa is the turon. So hiniwa ko na tong saba. Look how beautiful the saba. And since we are in Baguio City, naisip ko po instead of using sugar, yung binili nating peanut brittle kanina, dudurugin natin. Ito yung ilalagay kong sa loob instead of sugar. And then, ube jam. And peanut brittle.
since we're using the peanut brittle, hindi mo maa-achieve yung parang sa turon na talagang may caramelization. Inuna ko yung turon kasi isa lang po ang lutuan natin. So while I'm frying the turon, mag-multitask tayo na chinachop ko na po itong mga panggisa natin for the pakbet. For our pakbet, magigisa na tayo ng bawang, sibuyas, at kamatis. But we're putting gata. And habang niluluto ko po ito dito sa loob, si Ange ay nag-iihaw na po doon sa labas. This is the first time ever no na nagluto tayo during yung pinapangarap ko, 'di ba, binanggit ko lang doon nung Japan vlog. Talagang gusto ko na pag nagbakasyon kukuha ng Airbnb tapos magluluto. Palagi kong sinasabi na kapag minsan ang gagawin naman namin is mag-Airbnb or kukuha ng serviced apartment, and then kapag nagawa namin 'yon, bibili ko ng flowers from this shop and then ilalagay ko doon sa kitchen, pero never po nangyari. Ano naman siya, relaxing kasi nakaka-relax mamalengke, especially dito sa Baguio. Ang dami mo kasing mabibili. Ang worry ko kasi is yung pag magluluto ka during on vacation, yung magliligpit. Pero kasi dito may option na may maglilinis. 'Di ba no? May mga ganong serviced apartments na may cleaning service. So, since sinimulan natin, mukhang gagawin natin to more often. And gusto ko talagang gawin to, dear, alika dito. Gusto kong gawin to sa Japan. Dapat maghanap ka ng serviced apartment sa Japan na may full equipped kitchen. 'Di ba? Saan ba? Pwede sa Tokyo. Or kahit saan sa Japan, gusto kong gawin sa Japan yun. 'Di ba? Kasi wala pa po ako sa level ni Joel Cruz. Panoorin niyo yung vlog niya na yung kanyang mansion sa Japan. Pero dadating din tayo sa level na yan, 'di ba? Dasal lang at hard work. Hindi, dapat Japanese house para ma-experience natin yung Dear, basta nasa Japan, Japanese house yun, nasa Japan nga eh. Kakaloka ka. Ang ganda ng peanut brittle turon. Aba po, yung mga may gusto daw ng sinigang, gusto ng fried chicken, umorder na lang kayo. Alam nga namang magpakaalipin ako dito. Ano ba ako? Ang usapan inimbitahan ako dito na magbabakasyon. Tapos magluto ka. Sayang yung kitchen, sayang yung palengke ng Baguio, mag-vlog ka. Abay, buti na lang po. Si Xavier ay ready. May dalang tripod. Pero pagpasensyahan nyo na po yung quality ng video ngayon kasi hindi namin dala yung aming malalaking cameras. Ang gamit po ay yung iPhone ko. Kaya yung mga tumatawag po sa akin ngayong oras, hindi ko po kayo masasagot dahil ang iPhone ko nakasalang po sa tripod. Diba? That's the life of a content creator. Yan, ang ganda ng turon. Okay, let's cook the pinakbet, but this pinakbet with gata. Mantika. Tapos bawang muna. And ang gagamitin natin dahil nandito tayo sa Benguet is ang kanilang pinagmamalaking strawberry alamang, my favorite. And native na bawang. Iba talaga lasa ng native. Mas mahal ang native. Pero alam mo naman kasing when you're buying it, aside from the taste, na sinusuportahan natin ng mga local farmers. Ayan. So, lagay na natin ang sibuyas at kamatis.
Ayan. Ang normally kasi, di ba, kinukulayan. Ito naman, kaya siya naging reddish is because of the strawberry. Let's put the gata. Papakuluin muna natin. Tama, no? Hindi ako expert sa pagpapakbet, dear. Di ba pakukuluin? Ire-reduce. Pag yung mga ganyan luto na tinatanong ko ho yan sa kanya. Di ba, ire-reduce muna. Pakukuluin. So, pakuluin natin. Naghihiwa si Nanay Rose ng siling labuyo. Ganong katagal ba yan pinapakulong gulay? Eh, pagka, wag mo lang labugin. Alam mo, believe it or not, 200 pesos lang lahat ng gulay na to. Tapos hiwa na. Tsaka yung, ewan ko kung iniihaw na ni Ange, yung pampano, black pampano, ang ganda. Tsaka nakakatuwang... Lalagyan mo ng malunggay. O di bukas, ikaw naman, i-vlog ka, mamamalengke ka. Ayoko mamalengke. Gusto? Bukas. Magluto lang ng malengke. Uy, masarap mamalengke dito. Alam mo kasi kung bakit? Gusto kong batiin ng mga taga Baguio, yung mga locals sa palengke. Dear, hindi nakaka-stress mamalengke dito kasi nakangiti sila, masiyahin sila. Yung very honest sila with the pricing. So, we're making the sauce. Yung sa palengke dito, may Del Monte vinegar. I love it. Konting vinegar. Tapos lagyan natin ng toyo. Oh dear, baka luto na to. Mukhang luto na. Remember, may carry over cooking. Yan, pahiram mo ng more ube jam. Siyempre, wala namang gloves dito, no? Pero meron ako nitong food grade sanitizer. Para sa mga magsasabing, hindi ka naka-gloves. Yan, food grade po yan. Daming pagkain. So, tamang-tama yan. Kasi yung housekeeping, dadating sila after lunch. Merienda na rin nila itong ginawa nating ube, peanut brittle, turon. Ayan. Tapos peanut brittle. Lagyan na natin ng strawberries. Tang nasa Baguio tayo. Ayan. Isn't it bongga? It is.
Ayan! Luto na! So, i-plate natin. Tapos, ilagay natin dun sa labas. Para makita ninyo na talagang nasa Baguio. Baka sabihin nila, Inay ay... Presenting ang pinakaunang mga niluto natin outside our kitchen. 'Di ba matagal na nating pinapangarap na magluto sa Airbnb. Ngayon natupad na natin 'yan and more to come. And si Bambi naghihintay na siya. 'Di ba? Actually mas lamang yung saya at yung excitement kaysa doon sa pagod. So, till next time, gawin po natin ulit ito. Join us, ha? So, maglagay kayo sa comment section kung meron pa kayong mga cities, mga probinsya na sa palagay ninyo magandang gawin namin ito. Magluluto kami using local ingredients. Okay? We're going to see you soon. O malay nyo, hindi pa tapos yung vlog. May food trip pa tayo. Okay? Thank you. We're going to enjoy our lunch. O di ba I told you, hindi pa po tapos ang ating vlog. Nandito pa rin tayo sa Camp John Hay. Konting lakad lang po galing dun sa mansyon ng aking friendship na si Sir Joel Cruz. May nagsabi kasi sa akin, chef na kaibigan ko, na dito ko raw matatagpuan ang best hot chocolate here in Baguio City. So dito po yan sa Forest Wing Hotel. And nandito yan, Kokomo Chocolate, Le Atelier du Chocolat. Halika, puntahan natin. Ayan lang, So with me is Chef Angel Montilde. She is the owner and master chocolatier of Kokomo Chocolate. Chef, ipaliwanag nga natin sa mga viewers natin, ano po ang ibig sabihin kapag ka ikaw ay isang master chocolatier or isang chocolate connoisseur? Hello everyone, good morning po. So actually, I'm a both chocolate maker and a chocolatier. Wow. So these are two different persons. Chocolate maker, they make the chocolate from the scratch, from the cacao beans, from the whole process of the entire to make, they call it like a base or the dough of the chocolate or cacao mass. So from yung puno, galing sa puno mismo, namitas ka, yung entire process nung from etong bunga hanggang maging chocolate. Yes, chef. So that is actually called as a chocolate maker. Chocolate maker. And compared to the chocolatier, so these are the people who make specialty chocolate like praline or chocolate sculpture through the base of the dough that has been made by the chocolate maker. Wow. So ikaw pareho mong Yes, I do ginagawa both yun. from the whole scratch, chef. Ang galing ha, ang galing. So chef, ganong katagal mo na ginagawa yan? So I started my journey in cacao and chocolate since 2019. It's my baby pandemic. 2019, so 6 years. Ito namang Kokomo Chocolate, kailan nagsimula ito?
So formally, it was already registered. It was actually formally introduced 2020. 2020. But the whole journey, so my entire journey with the cacao, so I make tablea already since I was younger, like 10 years old with my family. But why Baguio City? So Baguio is already my second home. So I finished my study in SLU. So after I graduated hospitality and tourism management, so I actually found myself to be in the kitchen. So I love to be in the kitchen. So I became pastry chef. And after my journey of being a pastry chef, I also discovered that I really love cacao. And I never knew before cacao can create a chocolate. Yes, si Chef Angel, hindi lang po basta-basta chocolate maker. She trained in Europe, ha? So talagang minaster niya ang European quality ng pag-prepare ng tsokolate. And kanina po, binisita natin ang kanyang laboratory. Kasi from this bunga, itong bunga akala nyo, di ba? Ang ganda naman kasi talaga, di ba? Yeah, Chef. Yung kulay, oh. Actually, when you see it, it's not as perfectly as beautiful. But Oo. you know what makes so special for Cordillera and cacao? These are actually naturally grown in the backyards of our houses here, and it's organically. And it's never been sprayed with all chemicals. So I could say that it is chemical-free and at least a natural fruit-bearing here in Cordillera. Di ba napakaganda niya, parang gusto mong i-display. So kanina po, nagpunta tayo sa laboratory ni Chef Angel at dyan pinakita the whole process kung papaano itong bungang ito ay nagiging tsokolate. Okay, so yung cocoa pod na yan, na napakaganda, di ba nakakatuwa? Ang gandang i-display, mahaba-haba pa ang pinagdadaanan yan, di ba, Chef? Mahabang so, journey. pinapatuyo, fina-ferment, ginigiling, ayan, nakikita nyo, masalimuot na proseso. Chef Angel, ano tong machine na nasa likod natin? So this is actually what we call it a melanger or a milling machine. So itong machine po na to kasi is responsible of breaking down the beans into a liquid. Or we Into call a it liquid. Yeah, we call it like a cacao mass or cacao liquor. So this melanger or this machine is actually running for at least 24 hours, Chef. 24 hours At na least a umaandar minimum. yan. Non-stop. Okay, yan ang responsable para yung tsokolating kakainin natin ay very smooth. Exactly, Diba? Chef. Walang buo-buo and natutunaw sa bibig. Exactly, Chef. Chef, magkano yung machine na yan? Actually, this kind of size will ranges around 600 to 800 for this size kasi this is actually a capacity of 35 kilos minimum. 600 to 800,000 Yes, and it depends on the pesos. brand. Yes, Chef. Oh my God. So, mahal ang chocolate business. I could say talaga pong medyo mataas ang puhunan ninyo if you want to do the bean to bar process. Oo. Kasi just for the machine, you really need to invest an industrial size. So, kung gusto nyo ng long-term, the quality of the machines, kailangan po talaga mag-invest. And especially the most expensive part on the chocolate business is the milling and the tempering machine. Kasi these are all made from European countries, then I really suggest that you have to use that brand. Kung hindi naman namin siya iti-tempering, we put it in our chocolate storage naman. Dito So we have a muna. chocolate storage tank. So we put everything there to storage the whole entire cacao mass. Kailangan talaga passionate ka kasi pagka sumablay ka lang ng konti sa temperature ng chocolate, hindi po yan titigas. Or Yes kung po. titigas man, mabilis malulusaw or nagkakaroon noong puti-puti. Ano nga tawag Yes, this dun is sa the puti-puti? There's gonna be two things that could appear. So it could appear the sugar bloom, or it could appear the majority is the cocoa butter bloom. Sugar bloom. Sugar bloom or cocoa butter bloom. Cocoa butter bloom. Basta nakita mong may puti-puti yung tsokolate mo, This is a cocoa butter. oo, may hindi tama doon sa proseso.
Oh, so ayan, mas naiintindihan natin kung bakit ang masarap and high quality na tsokolate ay hindi po talaga mura. And now, Chef, eto na yon. Ginawa mo ng hot chocolate. Yes, Chef. So this is our traditional chocolate de Batterol. But actually, I actually innovated it into something that is easy to prepare. Okay, so ito tikman natin. Kasi may nagsabi nga sa akin na kailangan mong matikman itong hot chocolate na ito. Very clean tasting. O, di ba? Ang aking favorite term. Very clean tasting. Lasang-lasa mo talaga yung tsokolate. And you can notice also that it's a very fruity. The profile of this actually is more on a pineapple and red fruits. So it's actually one of my favorite single origin that I actually use for my Batterol. Can you explain to our viewers ano ang ibig sabihin kapag sinabing single origin? So the single origin cacao or single origin made artisan bar is actually refers the traceability of the cacao. So kung saan po nakatanim yung mga cacao, for example, nakatanim po siya dito sa Benguet. So lahat po ng cacao na ginagawa namin tableya ay nanggagaling po sa Tublay. So when you eat this or when you drink this particular chocolate, nalalasahan mo talaga yung what they have to offer here in Cordillera. The cacao growing in a high altitude actually creates more complexity and adapt more with the natural, the natural terroir that actually contribute with the flavors of the cacao. Dear, what is terroir? So terroir also the same means as the area The where the area. cacao is being planted. Okay. So the origin, terroir is our land. Yeah, we hear terroir a lot. Tatagalogin ko po ha. Naririnig natin yung term na terroir kapag ka wine, kape, and sa chocolate. Yung mga artisanal products na yan. So pinaliwanag ni Chef na depending kung saan yan tumutubo, nalalasahan natin what that particular place has to offer. So Exactly, dito sa Chef. Cordillera, para sa iyo, Chef, ano yung kakaibang flavor notes ng cacao galing dito? For me, that surprised for me that the cacao that we are actually producing here in Cordillera has a very winey red fruits and a kind of a taste of a pines. Because woody. Because we are surrounded with pine trees. So, lasang Baguio. Di ba? Nagpunta ka ng Baguio para uminom ng hot chocolate. And yung hot chocolate mismong iniinom mo ay, as mentioned by Chef, fruity, may berries, para may nalalasahang kang berries, and may pine accent Yes, doon sa Chef. kanyang lasa. So, para ka talagang nandito, lasang bakasyon. Chef, napakasarap. So, thank you very much Thank for you so sharing much. your passion. Sa umagang kasama ko po si Chef Angel, alam mo yon, mas lumalim yung aking kaalaman pagdating sa tsokolate. So, kailangan bisitahin mo to kapag ka nandito ka sa Baguio City. So, thank you, Chef. Marami pong salamat. Teka, hindi pa tayo tapos. I wanted to show them. Chef, ano tong mga to? So, actually, Chef, I've been working with the zero waste for the cacao. Sorry, nakatape, no? Pero inangat ko pa din. Sige. Okay.
So this is actually created of one of the women from Bicol. So I am working with different byproduct of the cacao, which is, you can see here, is these are fossilized real cacao leaves. And we are working with different product with the cacao, as you can see. Ano to? So Anong this is leaves cacao ito? leaves. Wow, ang so galing, this is a ha? fossilized leaves. Ito, ipakita natin yung mga produkto. So this naman is actually a paper bag created by the women from Davao. So there's associations creating it. So everything is entirely made From Davao eco-friendly. naman ito. From Davao. So it's all Okay. cacao leaves. So And we- dito, iba't ibang klaseng chocolates, iba't Yes, ibang chef. flavors. Ang makikita mo, they even have the mango coated in milk chocolate. Ito, meron sila dito. And may mga dark chocolate. Ako kasi milk na ako talaga ngayon. So, yun yung kumuha ng attention ko. So, these are perfect pasalubong items from Baguio. Kasi it really says here, Cordillera Heritage Cacao. Chef, magkano naman ang isang ganito? So basically, Chef is selling, these are one of my limited edition that I collaborate with a local artist in Baguio. So you can see it is designed by Leo Aguinaldo, and I actually working with this artist locally to promote them. So we sell this actually, I think if I'm not mistaken, it's 580 for this bar. 580 pesos. In the shop, guys. Oo, for this bar. Yes. And so we have also, Ito may ube. So yung mga local flavors dito sa Baguio or in the mountain province, the coffee, the ube, meron dito in chocolate form. O so subukan mo, nandito sila sa Forest Wing in Camp John Hay. Chef, thank you very much for sharing your passion to us. And ayan, so ang gagawin ko next, mamimili ko ng mga tsokolate para matikman ko po lahat ng flavors. Thank you very much, Chef Thank you, Chef. Angel, Thank and you to your po. team. Thank you, yes thank po, you. maraming salamat Thank you. for visiting us Oh here. no, thank you. At pinatikim mo sa amin ang napakasarap na hot chocolate and other chocolate products. Oh, thank you. Oh, bumisita na kayo ha. Thank you. Thank you po. Thank you.